Another day, another J. Ferns wife story. Dadali ni J. Fern sa manukan yung mga ibang cockerels na medyo malalaki na at doon na rin aalpasan. Madami na kasing sisiw ang nakalagay sa multipurpose pen at nasisikipan na yung ibang mga sisiw kaya nag-aawayan na. 4 na cockerels ang dala ngayon ni J. Fern at yung 5 pulet naman ay bukas na niya dadalhin. Nakakatuwa itong mga sisiw namin dahil mabilis silang lumaki. Masisigla sila at makukulit na. Nagliliparan na nga kaya hindi na pwedeng walang taklog talaga ang folding. Hinahanap ko yung sisiw na kawit ang paa, hindi ko na makita kung alin sa kanila. Mukhang effective nga na dinikitan ni Jayfer ng karton ang daliri ng sisiw dahil tumuwid na ang kanyang daliri, hindi na kawit. Nasaan yung kawit ng paa? Itong mga baby pullets naman na nilipat namin sa range area ay mga sanay na ring nakaalpas doon. Nung unang inalpasan sila doon ay lagi lang silang nakahapon sa ibabaw ng mga tangkal, pero ngayon ay bumababa na rin ang mga baby pullets at nanunuka ng mga damo. Hindi na rin sila masyadong natatakot sa mga baby stag na nakaalpas doon at mga cockerels. Yung mga bagong dalang cockerels doon ni Jayfern ay nilagay muna sa scratch pen para masanay doon sa range area. Hindi muna pwedeng alpasan ang mga yan dahil aawayin pa yan ng ibang mga alpas na cockerels at baby stag. Ilang araw muna yan ilalagay sa scratch pen para pag inalpasan sila doon ay hindi sila awayin ng ibang mga alpas. Kinabukasan naman, ito namang mga baby pullets ang ililipat ni Jayfern sa range area. Medyo malalaki na rin ang mga baby pullets na yan kaya pwede nang alpasan yan doon sa range area. Masikip na nga yung mga sisiw na nakalagay sa multipurpose pen na sa isang pinto lang kaya i-adjust namin yan kapag nadala na itong mga baby pullets doon sa range area. Kapag crowded na kasi ang mga sisiw sa multipurpose pen ay lagi silang nagpapaluan. Paluwas kami ng Maynila dahil graduation ng aming bunso kaya kailangan hindi mag-awayan ang mga sisiw na iiwanan namin. Kaya itong mga manok na pwede nang alpasan sa range area ay dadalhin na doon para lumuwag ang mga manok na nandito sa multipurpose pen. Single na nga lang ang laging dinadala ni Jayfern sa manukan dahil mahirap nang dalhin doon ang sasakyan dahil maputik na ang daan dahil malimit nang umulan ngayon. Kinasunod na araw ay tinanggal na ni Jayfern ang mga partition para maluwag na ang mga sisiw na nasa multipurpose pen. Hindi na nga namin hinuli isa-isa ang mga sisiw para mailipat sa kabilang pinto. Ang ginagawa na lang namin, binubuksan namin yung partition at pinapapasok namin yung mga sisiw para makalipat sila sa kabilang pinto. Mahirap kasing hulihin ang mga sisiw na yan dahil magliliparan yan baka makaalpas lang. Maluwag na nga ang mga manok nung 2 pinto na ang binuksan ni Jayfern. Madami na rin silang pwedeng hapunan kaya hindi sila mag-aagawan sa hapunan. Oh, bumalik ulit.
Kapag gabi naman ay tinatakloban na lang namin sila dyan ng karton para hindi sila lamigin. At yung karton naman kapag umaga ay nilalagay ko lang dyan sa isang tabi para kapag umulan at naampias ay meron silang pagsisilungan. Itong partition sa unahan ang huli naming tinanggal para maging dalawang pinto na rin ang kulungan ng mga sisiw na nandito. Maluwag na nga ang pinto nila kaya hindi na siguro mag-aawayan ang mga sisiw na yan. Ganda yung anak ko si Dio. Ayan, dalawang pito na sila. Kung laging nag-aawayan. Eto na nga lang nasa dulo, ang isang pinto na lang sila dahil yung bulik ay hindi pa rin naililipat ni Jayfern. Itatali na muna ang bulik sa tipi para maluwag na rin ang mga sisiw na ito sa multipurpose pen para dalawang pinto na rin sila. Graduation day na nga ito ng aming bunso. Maaga ang kanilang graduation kaya maaga kaming umalis sa bahay papuntang Soler Theater. 6:30 pa lang ay nasa venue na kami dahil iniwasan naming matraffic dahil baka kami malate dahil 8 o'clock ang start ng kanilang program. Sean Joseph Fernandez. Thank you Lord talaga at sa wakas nakagraduate na rin ang aming bunso. Graduate na rin kami sa mga tuition fee at kung ano-ano pang mga gastos sa school. Sa aming bunso, good luck anak, sana makakuha ka ng maganda at maayos na trabaho. Sabi ni Jayfern, para na din daw siyang gumraduate kaya ayan nagpa-picture siyang suot-suot ang graduation cap. At bago kami umuwi, kinuha muna ni Jayfern sa opisina ang kanyang loyalty gift. At yun na ang kanyang iniregalo sa aming anak. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!